Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update para sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Thursday. Unti-unting lumalakas at lumalapit ang low pressure na nabuo sa silangan ng bansa. Inaasahan na ito ay magiging bagyo sa mga susunod na oras o araw. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, patuloy na umiiral ang easterlies na nakaapekto sa eastern sections ng Visayas at Mindanao. Ang easterlies ay hanging nagmumula sa silangang bahagi ng karagatan at madalas itong nagdadala ng mainit at mahalumigmig na hangin papasok sa ating bansa. Dahil dito, mas nagiging favorable ang pagbuo ng mga ulap, pag-ulan at thunderstorms lalo na sa mga lugar na mas bukas sa daloy ng hangin mula sa silangan. Para sa Visayas, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental, inaasahan ang partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers or thunderstorms dulot ng easterlies. Sa madaling paliwanag, hindi sabay-sabay ang magiging ulan sa lahat ng lugar. May mga bayan na maaaring manatiling tuyo sa malaking bahagi ng araw, habang ang kalapit na lugar naman ay maaaring makaranas ng biglaang buhos ng ulan na may kasamang thunderstorm. Hindi ito nangangahulugan na mahina lang ang ulan. Ang ibig sabihin nito ay limitado o paisa-isa ang lugar na tatamaan, pero kapag tumapat ang thunderstorm sa isang komunidad, maaari pa rin itong magdala ng malakas na ulan sa maikling panahon. Kapag naging severe ang thunderstorm, posibleng magkaroon ng flash floods sa mga mabababang lugar at landslides naman sa mga gilid ng bundok, matatarik na kalsada, at mga lugar na may malambot o basang lupa. Sa Visayas, lalo na sa mga lugar na may coastal communities at low-lying areas, kailangang maging maingat kapag nagsimulang kumulimlim at lumakas ang hangin. Maaaring mabilis magbago ang kondisyon kapag may thunderstorm na papalapit mula sa dagat o mula sa kalapit na lugar. Para sa mga bumibiyahe sa pagitan ng mga isla, mahalagang obserbahan ang kalangitan at alon bago tumuloy sa biyahe dahil kahit slight to moderate lamang ang general sea condition, ang thunderstorm ay pwedeng magdulot ng panandaliang pagtaas ng alon at biglang paglakas ng hangin. Sa Bicol Region, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental, mas ramdam ang epekto ng moisture na dala ng easterlies dahil mas nakaharap ang mga lugar na ito sa daloy ng hangin mula sa silangan. Maaaring may mga ulap na papasok mula sa karagatan at magdala ng panakanakang pag-ulan. Hindi man ito malawak sa lahat ng oras, kailangan pa ring bantayan ang posibilidad ng severe thunderstorms, lalo na sa mga lugar na prone sa pagbaha at pagguho ng lupa. Para naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, inaasahan din ang partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers or thunderstorms, pero ang pangunahing dahilan naman ay localized thunderstorms. Ito ang mga pag-ulang nabubuo dahil sa init ng lupa, halumigmig sa hangin at pag-angat ng mainit na hangin sa atmosfera. Kapag naging sapat ang init at moisture, mabilis na nabubuo ang makapal na ulap na nagdadala ng biglaang ulan at thunderstorm. Sa Metro Manila, pamilyar na sa marami ang ganitong klase ng panahon. Maaring maaraw sa umaga, mainit sa tanghali, at pagkatapos ay biglang uulan sa ilang lungsod pagsapit ng hapon. May pagkakataon pa na malakas ang ulan sa isang bahagi ng Kamaynilaan, pero halos tuyo naman sa ibang lugar. Dahil dito hindi sapat na tumingin lamang sa kalangitan sa umaga. Mas praktikal na maghanda sa posibilidad ng biglaang buhos, lalo na kung ang lakad ay aabot hanggang hapon o gabi. Sa mga urban areas, ang malakas na ulan kahit maiksi lang ay maaaring magdulot ng mabagal na daloy ng trapiko, water buildup sa mabababang kalsada, at pagkaantala sa biyahe ng mga commuter. Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan, sa northern at central Luzon, inaasahan ang light to moderate na hangin mula southeast hanggang southwest. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon na humigit kumulang 0.6 hanggang 1.2 meters. Sa pangkalahatan, manageable ang kondisyon ng dagat pero hindi pa rin dapat balewalain ang biglaang pagbabago kapag may thunderstorm sa paligid. Ang mga maliliit na bangka ay mas sensitibo sa pabiglang lakas ng hangin, kaya mahalaga ang pag-iingat bago pumalaot. Sa Southern Luzon at Visayas, light to moderate din ang hangin mula east hanggang southeast. Ang dagat ay slight to moderate na may taas ng alon ay nasa 0.6 hanggang 1.2 meters.
Para sa mga biyaheng dagat, mangingisda at coastal communities, magandang tandaan na ang general forecast ay hindi laging pareho sa aktual na kondisyon sa mismong lugar. Kapag may makapal na ulap, palakas na hangin, mas ligtas na ipagpaliban muna ang paglalayag hanggang humupa ang sama ng panahon. Sa Mindanao, ang hangin ay light to moderate na magmumula naman sa east hanggang northeast. Ang coastal waters ay slight to moderate din na may taas ng alon na humigit kumulang 0.6 hanggang 1.2 meters. Bagamat hindi ito nasa rough sea category, kailangan pa rin ang pag-iingat dahil sa epekto ng easterlies at localized thunderstorms. Sa mga baybaying lugar ng Silangang Mindanao, maaaring may mga ulap na mabilis pumasok mula sa dagat at magdala ng ulan sa ilang bahagi. Kung titingnan naman ang temperature at relative humidity sa nakalipas na 24-hour period, ang minimum temperature ay 25.4 degrees Celsius na naitala bandang 5 o'clock in the morning. Samantala, ang maximum temperature ay umabot sa 34.0 degrees Celsius bandang 2 o'clock in the afternoon. Ipinapakita nito na mainit ang naging kondisyon sa maghapon, lalo na sa bandang hapon kung kailan mas ramdam ang init ng araw at singaw ng kalsada, bubong at paligid. Sa relative humidity naman, ang minimum ay 56% bandang 11 o'clock in the morning, habang ang maximum ay 94% bandang 5 o'clock in the morning. Kapag mataas ang humidity, mas mabigat sa pakiramdam ang init dahil mas mabagal sumingaw ang pawis sa balat. Ito ang dahilan kung bakit minsan, kahit hindi sobrang taas ang temperatura, maalinsangan pa rin ang pakiramdam. Ang kombinasyon ng init at moisture ay tumutulong din sa pagbuo ng thunderstorms kapag naging unstable ang atmosfera. Ngayon, pag-usapan naman natin ang latest tropical cyclone update gamit ang iba't ibang weather model. Sa mga susunod na araw, inaasahang lalapit sa bansa ang posibleng bagyo na tatawaging Francisco kapag ito ay nasa loob na ng ating teritoryo. Batay sa pinakahuling ipinapakitang datos ng mga modelo, may posibilidad na ito ay maging isang malakas na bagyo. Maaaring umabot sa severe tropical storm o typhoon category dahil mukhang favorable ang rutang dadaanan nito para sa development. Ibig sabihin ay may mga condition sa karagatan at atmosfera na maaaring makatulong sa pagpapalakas ng isang system. Maaaring kasama rito ang mainit na karagatan, sapat na moisture at mas maayos na atmospheric environment. Pero mahalagang tandaan na hindi pa rin ito final. Ang lakas at direksyon ng isang bagyo ay pwedeng magbago habang gumagalaw ito, lalo na kung malayo pa ang sistema at marami pang atmospheric factors ang pwedeng makaapekto sa kanya. Ang mas magandang indication sa ngayon ay tumataas ang posibilidad na ang posibleng bagyo ay mag-recurve o kumilos paakyat sa mas mataas na latitude papunta sa southern Japan. Kung mangyari ang ganitong senaryo, maaaring hindi ito direktang tumama sa kalupaan ng bansa. Pero kahit malayo ito sa lupa, hindi ibig sabihin na wala itong epekto. Ang isang malakas o lumalakas na system sa silangan ng bansa ay maaari pa ring humila ng southwest monsoon at magbago sa daloy ng hangin sa paligid ng Pilipinas. Kapag nahila o napalakas ang southwest monsoon, maaaring mas dumami ang moisture na papasok mula sa kanlurang bahagi ng bansa. Sa ganitong setup, posible ang mas madalas na pag-ulan sa ilang lugar, depende sa magiging posisyon at lakas ng system. Hindi pa ito tiyak sa ngayon, pero mahalaga itong bantayan dahil minsan, ang hindi direktang epekto ng bagyo ay nararamdaman sa pamamagitan ng pinalakas na southwest monsoon. Lalo na sa mga lugar na karaniwang apektado ng monsoon rains, bukod sa posibleng bagyong Francisco, may nakikita ring kasunod na sistema sa mga weather model. Sa ngayon, hindi pa nagkakasundo ang mga member model dito. May ilang senaryo na nagpapakita ng posibilidad na mas lumapit ito sa kalupaan, habang may iba ring nagpapakita na maaari rin itong lumiko pa itaas o mag-recurve. Dahil magkakaiba pa ang ipinapakita ng mga modelo, hindi pa dapat magbigay ng tiyak na direksyon o epekto. Ang mas tamang gawin ngayon ay patuloy na monitoring habang papalapit ang panahon at mas nagiging malinaw ang trend.